Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Kapag ba ikaw ay lumalabas sa iyong bahay, alam mo ba kung uulan o hindi? Nababasa mo ba ang panahon? Kapag dumaring ako sa bahay pagkatapos ng trabaho buong maghapon, siyempre ako'y pagod. Ginagawa ko ay umuupo sa sopa, papahinga, at nanonood ng TV. At habang ako'y nanonood ng TV, may bumubulong sa akin at sasabihin niya, panahon na para ikaw ay maghanda para sa iyong daily telegospel reflection. Kung minsan, hindi ko pinapansin. Pero the more na hindi ko pinapansin, the more na lumalakas yung boses. Kaya ako'y magdidesisyon na itigil ang panonood at unahin ko itong reflection. Sa Ebanghelyo ngayon, ito ang sinasabi ni Jesus na mapagpaimbabaw daw tayo. Kung kaya nating basahin ang panahon, pwede nating sabihin na ay uulan, ay hindi ulan, ay mahangin. Kaya lang, hindi natin kayang basahin kung ano yung estado ng ating kaluluwa. Hindi natin naririnig ang mensahe ng Diyos, ang boses ng Diyos. Ang Diyos ay nangungusap sa atin sa maraming paraan. Sa mga pangyayari sa buhay natin, sa mga problema natin, sa mga pagsubok natin, sa ibang tao, o sa katahimikan. At kung hindi tayo humihinto at pakinggan kung anong mensahe ng Diyos, hindi natin malalaman kung ano ang kanyang inuutos sa atin. At sabi sa Ebanghelyo, kung meron tayong kaalitan, ay kailangan magipagkasundo na tayo. Huwag na nating patagalin pa. Kung minsan kasi pag meron tayong nakasama ng loob, ay pinapatagal pa natin kahit na naririnig natin ang boses ng Diyos na makipag-ayos ka na. Binibigyan natin ng time. Sabi natin ay isang taon muna. Ay sa susunod na lang na taon. Kung minsan tayo ang nagdidikta kung kailan natin kakausapin ang mga taong ayaw natin kausapin. At kahit sinasabi ng Diyos, ngayon na. So ang paalala ng Diyos ngayon ay huwag na nating balikan pa yung nakaraan. Huwag na nating isipin pa yung nasa harapan, yung hinaharap, kundi yung ngayon. Ang pinakamahalaga sa lahat ay mapakinggan natin ang boses ng Diyos sa ngayon. At kung napapakinggan natin, ay magagabayan tayo ng Diyos sa mga bagay na patungo doon sa hinaharap. Kaya kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon na huwag lang tayo marunong magbasa ng mga nangyayari sa ating sanlibutan, sa ating kapaligiran. Ngunit mas mahalaga na mapakinggan natin, marunong din tayong bumasa at makinig sa mensahe ng ating Diyos, sa boses ng Diyos. Ano ba yung pinapagawa ng Diyos sa iyo ngayon? Magpatawad? Umuwi ka na? Magmahal ka na? Ito yung mga boses ng Diyos na kailangang pakinggan natin. Kung nagustuhan po natin ating reflection ngayon, ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Muli, ako po yung humihingi na ibahagi natin ang telegospel na ito. Mag-like tayo, mag-subscribe at mag-comment at mag-share tayo para mas marami pa ang marating ng ating gospel reflection. Sa mapagpalang araw sa iyo, sa mga mahal sa buhay, God bless and God is good.